Philippians chapter 2 verses 5 to 8. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Magandang araw, tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang kenosis. Pero ano nga ba ang kenosis? Ang kenosis theory po ay nagtuturo na ang ating Panginoon sa Kristo ay parang isinasantabi o isinusuko yung pansamantalang ilan sa kanyang mga katangian bilang isang Diyos. Parang sinasabi natin na nung naging tao ang ating Panginoon Yesu Kristo ay naging tao lang siya, hindi siya fully God and fully human, which is contradict sa ating doctrine. Kaya tulad po ng kanyang lahat ng kaalaman or omniscience o lahat ng kapangyarihan, omnipotence o pagiging nasa lahat ng lugar o omnipresence habang siya po ay narito dito sa mundo o habang siya po ay isang pa lamang tao o nagbumaba sa langit bilang isang tao. Rather, ang idea po na ito ay galing po sa salitang Greek na keno. Yung ibig sabihin po na ito is to empty o mag-empty. At ito po ay natatagpuan natin sa Philippians 2 verse 7. Ang natutuwa ko naman po sa pangalawang katarungan ng pastoral sa Lakampo ay the emptying was addition, not subtraction. Ito po yung nakakagulat. Yung pag-empty po o pagpapakababa ng ating Panginoon sa Kristo, hindi pagbabawas ng pagka-Diyos. Sa halip, nagdadagdag pa po ito ng pagiging tao. Hindi niya lang tinanggal yung kanyang pagiging Diyos. Idinigdag niya po yung pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos. Binuran niya po yung pagka-Diyos, pero nagdagdag po siya ng katawang lupa, kahinaan ng tao, gutom, pagod at sakit. Lahat po yung tinanggap niya para lang maging katulad natin. Kaya yung emptying po ay ang pagtatanggal ng pagka-Diyos, kundi rather ang emptying po ay hindi pagtatanggal ng pagiging Diyos o pagka-Diyos, kundi pagdadagdag ng anyo ng alipin. Ang natutuwa ko na po sa pangatlong katarungan ng pastoral sa Lakampo ay the humility of Jesus kills our pride. Ito nga po yung sinasabi ni pastor sa Lakampo na kapag natutuwa natin ito ay matutunaw o parang mag-melt yung ating mga pride, pagiging mapagmataas. Kasi yung pagpapakumbaba po ng ating Panginoon sa Kristo, siyang Diyos pero naglingkod. Isipin mo, hari ng hari, pero mas piniling mag-serve. Nagpakababa at namatay dun sa krus ng krus ng Kalbaryo rather, ay sobrang powerful. Dahil ginawa niya po yun, wala tayong karapatang magyabang. Siya ay pinili niyang maghugas ng paa, yung feet washing na alam natin. Yung mga kagawa lang po nun ay yung mga may humility o may tanggap sa mga sarili nila na sila ay marunong magpakumbaba. Kaya dahil sa ginawa po natin Panginoon sa Kristo, wala tayong karapatang magyabang. Kung yung anak po ng Diyos mismo ay hindi nagmataas, he choose to be humble, he choose humility over pride. Kaya sino po tayo mga tao para maging mayabang? Kaya ang kababaan daw po ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi parang salamin sa harap natin. Pinapakita niya po yung tunay na pagkadakalaan sa pagiging mapagpakumbaba. Sa harap po ng krus ng Kalbaryo, natunaw po lahat ng kayabangan natin. Kailangan po, maraming salamat and God bless. Amen.